Good day po sa ating lahat. Pakinggan natin ito. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. Squadron, yan ang tawag ni Japan Secretary Deportador sa China. Kasunod yan ang tangkang pang-aharang ng Chinese Navy sa ating binibigyan sa West Philippine Sea noong October 13. Inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island. Yung illegal occupation yun. Pero yun natin dito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter. Illegal occupant sila dito. Biro pa ni Tinuro. Pwede naman sila mag-apply ng visa. Okay. PID, ewan ko kung bakit tayo. So, yan yung news ukol dito sa pagtawag ng mga Chino sa mga Pilipino na illegal squatter sa West Philippine Sea. Agree tayo doon sa response ng ating DND Secretary na si Secretary Gibo Teodoro na kung tutuusin talaga, ang mga Chino ang squatter sa nasabing lugar. Hindi ang mga Pilipino. Bakit sila ang squatters? Kasi ayon sa international law, ayon sa decision ng UNCLOS, ang area na yan ay pag-aari ng Pilipinas. Okay? Ang ownership ay based on history. Yan ay traditional fishing ground ng mga Pilipino. Pagkatapos, based doon sa distance from the shoreline to the area, ay talagang within the Philippine jurisdiction dahil nga ito ay within the Philippine exclusive economic zone. So maliwanag na maliwanag. Okay? Kaya uulitin natin, para sa akin, ang mga Chino ang squatters. Ngayon, bakit ini-insist ng mga Chino na nasa kanila yan? Kasi siguro naiisip nila na baka sakali aatras ang mga Pilipino. Baka sila ay matatakot. Okay. Ngunit, halimbawa, ipakita natin mga Pilipino na tayo ay nagkakaisa, na walang mga Philippine officials na magpapakita ng pagkakiling sa China, then baka aatras din ang mga Chino. Kasi unang-una nga, base sa law, alam nila yan, ay hindi sa kanila. Ngunit sila ay nagbabasakali. Kasi nga, halimbawa, baka salakay tayo ng mga Chinese, tulad ng sinasabi lagi ni Duterte. Within 7 minutes, yung mga missiles ng China ay makakarating na sa Metro Manila. Ngayon, pag ganun ang thinking talaga natin, talagang aatras tayo. Okay? Ngunit, ayaw natin ng gira sa mga Chino. Ngunit, halimbawa, when worse come to worse, alam ko, mayroon naman tayong mga kaalyadong mga bansa. I-rewind natin ang history. Noong unang panahon, pagsimula tayo sa halimbawa, panahon ng bato, panahon ng metal, panahon ng sibilisasyon, and so on. No? Okay. Talagang mayroon ng law of preservation. Kung mahina ka, talagang yung mga whatever, let's say, teritoryo mo, then kinukuha ng mga malalakas na tribo o grupo o bansa. Kaya, ganun yan. The law of preservation, pag weak ka, mahina, saka ikaw ay magiging alipin ng mga
malalakas. Ngunit pag lumaban ka, ay medyo mag-iisip din yung kahit na yung malakas na tribo, medyo mag-iisip din sila, no? Okay, so yun nga ang that is history. Ngunit ganun pa man, nung unang panahon, nagkakaroon na ng yung mga leaders noong unang panahon, bumubuo na sila ng mga alliances. Okay, yung cooperation and so on. Lalo na yung mga mahihina para lumaban sa mga malalakas na nation. So, kung i-review natin yung World War II, kung walang military alliances ang mga European countries sa US against Germany, so malamang talo yung mga European countries laban kay Hitler. Okay? Kahit na magsama-sama na yung mga Soviet, French, mga English, at iba pang nationality dyan, talo sila. Ngunit dahil kalyado nila ang United States, yun talaga ang factor. Kaya natalo ang mga Aleman. Kaya napakahalaga yung pagkakaroon ng alliances. Yung i-doubt natin na yung kalyado natin hindi sila tutulong, halimbawa, balik tayo dito sa West Philippines sa palagay ko, mali yung doubt na yan, yung hindi sila tutulong. Tutulong sila dahil interest nila na mapanatili ang free navigation sa China Sea. So, yun ang rason nila kaya sila ay tutulong sa Pilipinas sa aking pananaw. Tutulong sila hindi para sa ating mga Pilipino, kundi tutulong sila dahil sa kanilang interest na mapanatili yung free navigation sa China Sea. Dahil nga yan dumadaan yung mga trillion na amount ng trade sa Japan, sa Taiwan, sa South Korea, and so on. Yan sila dumadaan, ano. Okay, so ganyan yan. So muli, thank you sa panunod. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.